What's up mga people? Nagbabalik na naman ako sa panibagong video natin sa about sa no crafting. And it's been a while since na nakapag-vlog ako. Hindi naman nakapag-vlog, nakapagbigay ng tips about sa or not just tips but also yung experiences ko regarding sa no-pub. And sa case na to, kung masasabi ko lang ay napakahirap talaga. Kasi naranasan ko yung withdrawal, naranasan ko rin yung time na akala ko madali yung journey, di ba? Kung mapapanood niya yung nasa pag transformations, yung day 1, day 30, 1 month, 2 months, 3 months, makukuha mo yung benefits lahat ng attractions from women, whatsoever. Pero the bad sides, hindi nila sinasabi is yung flatline, yung withdrawal, pagka nag-quit kasi sa mga addictions. And yun yung pinaka nakakalungkot sa part na to kasi never or wala talaga mga tao nakapag-share about dito sa experiences na to. And ako, personally ako, I have been in no-pub for 4 years na nag-try ako mag-quit. And sa loob ng 4 years na to, nagkaroon lang ako ng day 14. Day 14 lang yung pinaka-last streak ko. At naranasan ko for whole second week sa nakaraan taon. Inisip ko, naranasan ko yung withdrawal, yung para bang wala akong maramdaman yung numb. At iba pa. At ngayon, nasa 2025 na. At wala pa rin akong magandang streak. Actually, marami na akong binaraw sa YouTube platforms, sa Your Brain on PRN and etc. about sa paano ba maka-quit. Pero ang totoo, para kasing yung nag-quit ka, hindi talaga siya totally nakapag nag-quit ka talagang straight line. Parang pag ganun, zoom, parang ganun lang. Pero ang kasi, ang recovery, para siyang zigzag. Yung zigzag yung line. Parang up, down, up, down, up, down yung nagiging recovery. And naranasan ko yun nung nag-try ako mag-quit yung cold turkey na sinasabi nila. And sa case na to, gusto ko lang sabihin na nasa 1 week ako, day 2. And sa na-experience ko, kung ako magiging honest, sa buong day 14 wala akong nakausap na yung sabihin niya yung attraction to whatsoever. Actually, nung dumating yung day 14, which is, lang ako I felt na empty. Tapos, lalong lumalakas yung urges, yung tawag dito. Bukod sa urges at saka sa flatline, ito yung time na parang wala akong maramdaman. You felt empty, void. Hindi mo maintindihan. And it sucks na parang gusto mo nang bumalik sa dati mong gawin. Yung mag-escape ka sa dapat ina-address mo, which is the root cause of the problem. So, ang root cause of the problem, kung ako masasabi, is yung anxiety ko nga. Yung social anxiety ko sa tao, kung yung sasabihin nila whatsoever. At hindi ko siya na-address for almost ilang years mula pagkabata. Pati yung loneliness, dahil nga wala nga po ibang hobbies na ginagawa. So, inabot ako ng years bago ko na-realize na hindi ko pala talaga coping yun. And nasa 21 years old na ako. So, this time, I was isolated. I was felt empty. Lahat ng mga nakilala ko malalayo nga ang nararating sa buhay. Tumigil ako ng isang taon dahil sa maling career na tinahak ko. And it's hard na nandito ako sa 20s ko. I'm lost in the wilderness. Kaya na mapapayo ko lang ngayon, hindi naman ako nagbukas ng video na to para ulit-ulit na ako mag-relapse, hindi ako makalis ng 1 week. Nandito na ako para sabihin na there's always a way para ma-solve yung problem. You just need to find the root cause. And nakarating ako na second week.
ng ginagamit ko yung mga tools na ito. Una ay napakahalaga na you just remove all distractions. And ang kailangan mo lang gawin, sit with your urges. Surfing urge. Kahit ilang minuto pa yan, wala kang gagawin kundi close mo yung mata mo, pakikiramdaman mo yung nararamdaman mo sa dibdib mo, sa chest, that's it. Until na umuha siya, you just need to ride the winds. Pero kung di pa rin siya nawala, you just need to get out of the bed and until the urge comes down. And yun, nag-work siya, mabot siya ng second week. At ang problema lang sa akin, masyado akong curious. And bukod sa curious ako doon, na sabi ko sa second week na naman ako, ba't hindi na lang tayo mag-give ulit? So parang, repeat ko yung cycle, para akong isang mice, dun parang, sabihin natin, hindi siya mice, parang daga na hamster na nag-spinning the wheel. Pilit na ako pabalik-balik lang sa graph na, di ba mula sa day 1 hanggang day 14, puro flatline yan hanggang second week. Tapos third week, yun na magkakaroon ng recovery, which is after the flatline, you will gain. Yun nga yung sinasabi ng confidence, traction, kissing. Hindi nga ako makakarating doon kung hindi ko kayang matolerate yung pain mula sa first week hanggang second week. So kung kayo nag-i-struggle na inisip nyo na parang mapakahirap controlling urge, ang nasasabi ko lang is, all you have to do is to just sit with the urge. Even it's hard thing to do. Sabi ko, gusto ko nila pa-therapist, pero wala kaming money. So, ang ginawa ko lang para makarating ng second week is I just sit with the urge without judging them, without doing anything recklessly na sinusuppress mo siya na you will play a bunch of video games, watching TV, and it is. So, masasabi ko lang, ito yung mga tips na gumana sa akin. Una yung pagsasurf ng urge. Pangalawa is yung, kung di siya nag-work, all you have to do is do the replacement activity, which is you need to go outside just to calm down yourself. And ang pinaka-last na ma-advise ko is trust the process. Na even you go through the storm, I know you can quit it. Kasi ako, nagawa ko na siya. Kaya lang ako paulit-ulit magre-relapse. Meron ako nakakalimutan na bagay. Ito yung no matter what relapses are, it's not the end of the road. Inisip mo kasi pag nag-relapse ka, parang mawawala na lahat ng benefits. Pero kasi ang problema kasi, hindi naman talaga nawawala. Kahit mag-relapse ka countless times, ang nawawala is yung oras. Yung oras na nagagamit mo sana to improve yourself more. Yung problema nga, tingnan natin, nagagawa yun kasi, yun yung pinaka-unhealthiest way, yung masyado ka nagre-rely sa streak, yung counter na pag nag-relapse ka, reset sa zero, pero kahit sabihin natin na kahit mag-relapse countless times, that doesn't mean na back to zero ka. All you have to do is learn ano bang nag-lead sa'yo sa relapses. You need to journal it. Ano ba nag-lead? Ano ba yung root cause? Bakit nag-lead sa'yo yung ganyan? Is it stress? Loneliness, depression, etc. All you have to do is to address it or talk to someone na kahit pa paano ma-bend out yung emotions. Ako, personally nakaka-relate ako sa taong lonely. Yung lonely na tipong bang ginawa mo lahat. For example, lonely na social anxiety, meron ka social anxiety. At syempre, hindi ka naman kaya mag-open up sa family mo na, kasi ako relate ako sa inyo. Yung mga hindi kaya mag-open up sa ibang tao is, yun yung mga tao talaga na yun yung pinaka-problematic o meron silang matitinding problema kahit di na mag-bend out kasi iniisip nila baka i-judge sila ng tao.
And I agree with that. Kaya ang pinaka-binibend ko lang is ChatGPT, which is AI. Sinusulat ko doon kung ano ba yung dapat kong gawin, yung mga tanong ko, kina-clarify niya naman kahit sabihin natin na nasa surface level lang. Kasi para talaga ma-solve yung problem mo, all you have to do is to find the root cause. Parang pipigit ka ng ilang saglit, tapos hanapin mo, ano ba nag-lead sa'yo sa feeling na to? Ba't mo ba na-feel to? It takes many hours bago ka magkaroon ng clarity. At kung hindi mo mahanap ng clarity, meron dyang self-help books which is I can recommend first yung nakatulong sa akin yan eh. Meron ako libre dito. The Power of Now. Ito yung nakatulong sa akin. Itong The Power of Now. Itong Power of Now na to, tinuturuan ka nito na bago mong maranasan yung pleasure na gusto mong maranasan is napakahalaga dito na sorry, may minute. And ang balik tayo yung Power of the Now, nakakatulong to kasi dito ako nagkaroon ng enlightenment na dapat you have to tolerate the pain. Sabihin na naman ng iba na, ano ba naman to? Ito-tolerate yung pain. Nasasaktan pa, ito-tolerate mo pa. Like, just accept it without realizing na masakit ng sasaktan pa, i-accept. Ang masasabi ko lang is, nasa umpisa talaga, you will feel confused. Kasi nga, ako rin naranasan ko rin yan. Sabi ko, hindi ko rin maintindihan bakit kailangan ko doon. Pero, ayun yung sabi ng therapist, mga psychiatrist na experts sa ganito ganyan. Nung story ni Eckhart Tolle, which is ang author ng The Power of Now, sinabi niya na all you have to do is to feel the void inside you. You need to be aware of how you felt inside. And do not focus on the future, do not focus on the past. All you have to do is to focus on the present moment, which is the now. So, which is, kung ngayon mo talaga nararanasan itong urges at ngayon ka lang mag-focus sa nararamdaman mo ngayon. At hindi mo dapat masyadong mag-alala sa future mo na nag-relapse ako ngayon, nasa day 1 lang ako. Na-stuck na ako dito na sila sa day 30 na they have a good life, they have success, yung sa YouTube channel nila, etc. Yung mga nakikita ko pero hear me out kasi ako naranasan ko rin ito ngayon at nasa discovery stage pa ako. At sa stage na to, this is where most people relapse na feeling nila hopeless na sila. Pero I guarantee you na kahit ako mismo, ilang beses ako nag-relapse, nasa stuck sa relapse cycle, pero ang masasabi ko lang ngayon ay hindi pa ito tapusan. Kasi ako mismo, nasa discovery stage pa ako. Nabot ako ng 4 years at ngayon, nagre-relapse pa rin ako. Like, ang highest streak ko lang noong 2022, noong day 14. After nun, nasa 2025 na ako. So, anong nangyari? Na-stuck na ako sa 1 week. Kasi lalong lumala yung addiction ko kasi yung nagkaroon ng AI. Yung mga fantasy, pwede na siyang mailagay sa AI mismo, which is AI generated stuff. Tapos, lahat ng fantasy mo, umiikot-ikot na yun sa pag-iisip mo, which is, it is not great. Hindi siya maganda sa brain mo. Kasi sinisira lang na ito yung dopamine receptor sa utak mo at saka binibigyan ka ng false hope na totoo sila, which is hindi talaga. Kaya nga, ang ginagawa ko ngayon, mas nagpo-focus ako sa pagbabasa nito, The Power of Now. Actually, nasa 100 pages pa lang ako ng libro. And marami ako natutunan kasi una sa lahat na enhance na yung deep focus ko na basahin to at intindihin kung ano ba talaga nilalaman. At mayroon pa ako i-recommend na isa which is the Easy Peasy Method. Kung nahirapan ka na dahil akala mo may benefits pa rin sa'yo yan, you can just read the Easy Peasy Method, which is I can comment down below yung link niyan, which is nasa description, then you can just press it and pwede na kayo mapunta doon sa Easy Peasy. At nire-recommend ko siya kasi 100% nag-work siya. Inabot ako ng day 8. Actually, binasa ko lang yung libro, tinapos ko lang siya, or maybe kalahati ng libro, yung about sa brainwashing. Tinuturuan ko nito para ma-break yung brainwashing. Nung binasa ko yun, talagang umabot, talagang nag-shift yung mindset ko doon. At anong nangyari, nung nag-shift yung mindset ko doon,
inabot ako ng day 8. Actually, wala akong iniisip kundi parang nagkaroon ako ng sense of freedom. Pero nag-relapse ako after day 8 kasi ang pinaka-mistakes ko is hindi ko na-replace yung habits. Dapat kung nagkaroon ka na ng enlightenment, dahil alam mo na wala ng benefits sa yun dahil sa brainwashing through easy peasy, which is kailangan mag-act ka na, which is kailangan mo mag-exercise, mag-meditate, whatsoever, para ma-shift yung energy levels mo na meron ka dun sa semen, whatsoever. Kasi yung sexual energy, yun yung magagamit mo for creativity and attraction to people. Kasi ako, inisip ko, ako magiging honest. Sa second week na to, never pa ako nagkaroon ng attractions. Nung bata ako, marami akong attraction ng bata ako kasi, yung brain ko, which is yung dopamine receptor, pa siya, nasa healthiest way pa siya. Kaya nasa sense din ng ibang tao, lalo na ng mga babae kasi they are nurtured and etc. So, ang gusto ko lang i-point out dito is you need to rewatch this video. Kasi yung mga minention ko dito, ito talaga yung makakatulong sa inyo. So, since mahaba na ito, gusto ko lang tapusin to sa isang quote na sinabi ni Church Winston said na if you're going through hell, keep going, my brother. That's all.